Ayun. Press, bali, ito po yung nabili natin kay Philcopy Corporation. Itong Smartcom ID printer, Smart 21S. Bali, apat po yung na-receive ko. Ito po yung description niya. Kasama na po dito yung Smartcom ribbon, blank PVC card, AC adapter. Yan. Ngayon po press, bali tawag dito, sineset up po ng technician yung printer. Ito po. Ito po yung printer natin. Bali sir, ulitin ko lang po ulit yung ano tawag dito. Sige, sir. Tanong natin doon sa paggamit ng ng ribbon. Yes, sir. Meron po tayong dalawang ribbon. Actually, may iba't iba tayong type ng ribbon, sir. Depende sa paggagamitan natin. Apo. So, usually, meron tayong colored ribbon, which is, ayan yung standard ribbon natin. Ito po yung kasama sa package na Yes, sir. kinuha natin. Ayan yung freebie natin. Pero ayan, sir, good for 100 prints lang yan. 100 prints. Yes. Pero kung gagamitin nyo siya for front and back printing, automatic madi-divided siya into 2. So, technically, 50 IDs lang yung mapiprint niya. So, kailangan pa rin po pala namin umorder ng ribbon. Yes, sir. Technically, yes. Depende kung ilan yung piprint nila. Usually, nasa 200 plus and above. 200 plus. Oo. Yeah. Mga ganun. Tawag dito. Mga magkano po kaya yung isang ganito? O meron pang Sa iba, no? pricing, sir, wala akong idea. I think, sure ako. Ayun. Wala akong exact idea kung magkano yung price ng isang ribbon. Okay. Siguro coordinate sila sa sales kung sakali. Bali kay sales po makikipag-coordinate. Then yung paano naman po yung sa mga consumables natin like yung sa PVC, magkano po ang per peraso nun? Ayun, ganun din, sir. I think 5 peso each yung PVC card. Okay. So, 1,250 per box. Good for, 250 pieces. And then yung pag-print naman po natin kung gagamit po tayo ng single color. Okay. So, itong ribbon kasi natin, sir. Ayan, ito nga is colored. Apo. So, itong freebie nila, good for 100 prints yan. So, kung gagamitin mo siya for front and back printing, ang magagawa mo dito, sir, is 50 IDs lang. Ayan. So, ayan, since kulang yung ribbon nila, if magpa-purchase sila, sir, nung additional na colored ribbon, ang magpa-purchase na nila is good for 250 prints or 125 front and back. So dapat pala siguro nung bago natin nalinaw din na kung gaano karami yung napiprint sa isang machine, ribbon. sa isang ribbon na ganito, Yes, sir. na colored. Ayun. Yes. Bali, sige po sir. Tuloy po natin yung demo, yung paggamit. Pero Ngayon sir- po sir, nagsaset up po kayo? Yes, sir. Then, sir, based dun sa design mo, black and white lang yung back Yeah. side niya. Yes po. So, pag ganun, sir, black and white lang, much recommended namin na mag-purchase na lang sila ng separate black ribbon para at least mas makatipid yung costing nila. Tawag dito, pagka magpiprint kasi kami niyan sir, yung front colored. Yes. And then, mano-mano namin papalitan yung ribbon, gagawin black para sa back naman. Yes, ganun, sir. Medyo hassle, pero I think worth it naman, sir, kasi makakales ka ng, I think, 20 pesos. Parang ganun. Bali, gano'n naman po kabilis o katagal, katulad niyan, kasama na yung pagpapalit ng ribbon. Ang unang side na ipiprint natin, yung front side, for color, and then yung back side is black. Okay. Depende kasi yan, sir, sa process mo ng printing eh. Pero siguro yung masasuggest ko or ma-advise ko, pwede ka muna mag-print ng maraming front. Then set aside mo muna sila. Saka ka mag-switch ng ribbon. Then marami naman back. Para at least by batch, gano'n. Medyo hassle kasi, sir, kung ang gagawin mo, print ka ng front, switch ka ng ribbon, print ka ng back, switch ka ulit ng ribbon, front ulit, gano'n. Parang mas prone ata yung Yes, gano'n sir. sir, yung sa reject, kunyari. Lahat ng front print natin. Siyempre iba-iba po ang details niyan lahat sa back. May hirapan tayo. May hirapan tayong tawag dito. I-identify kung
yung Kaninong front back pa to? is match pa rin dito kay back. Ganun. Ayun. Unless kilala mo lahat ng ano. hindi ko hindi ko sila kilala. Ayun, Yun lang. yun lang. Though pwede mo pa rin naman sir gamitin yung colored ribbon. Okay. Yun nga lang, medyo mataas yung costing niya compared dun sa black ribbon talaga. Pero pagka wala po ba siyang settings sir na kapag ka ginagamit natin itong kunyari pang back na, meron siyang tawag dito, black and white print? Wala sir, wala sir. Wala. Hindi, pwede mo siya sir i-black and white using this colored ribbon pa rin. Mhm. Yun nga lang sir, ang inaano ko sa inyo sir, kumbaga ang ano natin is para lang mas makalas sa costing. Ganun. Though makakapag-print ka pa rin sir ng black and white using this ribbon na. Apo. Bali, itong ribbon na to. Ito po ba yan yung hawak niyo sir? Ito sir, service ribbon ko. Though, ito kasi, yan. Actually, parehas lang to ng ribbon type. Ito lang, 100 prints lang yan. And ito service ribbon ko, ito yung sinasabi ko sa inyo sir na good for 250 prints na. Okay. Ano po ba yung style ng ribbon na yun? Para makita po natin. Film yan sir, film. Film siya. So, dito niya padadaanin yung image. So, Dye sublimation pa rin sir, parang ganun. okay. Ayan. So, depende naman yun sir sa preference nila kung paano sila magpiprint. Sige po sir. Doon po muna tayo sa setup niyo po. Siguro sir, start tayo dito sa printer. Discuss ko na lang din kung paano yung operation niya. Apo. Like, paano yung loading, unloading ng ribbon, ganun. Okay po. Sige. Ayan. So, bale ito sir yung printer natin. Smart 21, single-sided siya. Tapos, manual feeding. So, technically, yung magiging process niya ng ID making, one at a time lang. Like, print ka ng front, wait mo siya matapos. After ng front, manual flip mo naman yung card for the back side. Ganun. So, Okay po. isa-isa lang. Then, yung feeding mo dyan ng card, isa-isa lang din. Okay po. Okay. So, parts, ngayon, itemize ko na lang. First, dito sa harap, ito yung ating input hopper, itong slot na to. So, Okay po. basically, dito natin finifeed yung FBC cards na ginagamit natin. At the same time, dyan din siya lalabas right after ng printing. Okay. Isa lang parang In and out, parang ganun, sir. doon lang siya talaga. Yes. Then, sa back part, meron kang dalawang ports para sa USB connection from printer to computer, tsaka isang power supply. Okay po. Ayan. Then, take note with power supply, meron siya specific voltage na dedicated lang dito kay printer natin. Okay. So, highly suggested natin na kung ano yung kasama niya sa packaging, ayun lang yung gagamitin natin. Okay po. Yung ginamit natin to 20. Okay, so Yes, pang to 20 lang. Yes, ito naman meron naman siyang adapter sa. Okay. Though yung output niya is 24 volts lang naman. Okay. Ayan. Then, power switch. Ito yung power switch natin. Ayan. CISO switch lang naman yan. Ano po yung nasa likod na yan? Itong slip na to? Ano Ayan. po ito? By the way, ito sir, additional, optional output hopper lang naman. Though, Output pwede mo hopper. dyan i-set na dyan yung ejection ng card. Apo. Pero, ang ano kasi sir, mas recommended lang to. Yung sa mga IDs na hindi na piniprintan yung backside. Yun. Kumbaga, diretso na. Like, sala ka dito ng card. After matapos ng print, lalabas na siya dito. And yun, medyo patalsik yung ano niya. Okay. Pero pagka front and back ang printing natin, mano-mano. Ang flip Yes, naman sir. niya, Ang flip naman niya sir, depende sa orientation. So, Okay. mamaya discuss ko sir kung paano yung flipping mo ng card. okay. Sige po, sir. Then, push button natin sir. Ayan. Para sa access ng internal parts. So, by the way, itong internal parts natin, ito yung medyo masisela na parts sir ng printer natin. Okay po. Ayan, itemize ko na lang din. First, ito yung color out sensor sir. Itong lens na to. Okay po. May ka-partner yan sir, color in, nasa loob naman. Ito siya. So, technically, sila yung nagpa-processor ng image na piniprint natin from computer. Okay po. Ayan. So, ang iwasan natin dyan is magkaroon ng dumi, aligabok, or any interruption sa connection nila dalawa. Okay. Okay. And, ayun. Second, ito yung print head or yung printer head natin. So, kung familiar kayo sir sa mga printer sir, kumbaga parang ito sir yung pinaka-drum kit niya. Ayan. Ito naman sir, ito yung pinakamaselang part ng printer natin.
as much as possible, iwasan mo yung physical contact dito sa part na yan. Hindi siya mahawakan. Yes, Okay. iwasan mo siya mahawakan, matamaan, lalong-lalo na magasgasan. Okay. Once kasi na magkaroon siya ng dents or gasgas, automatic, affected na lahat ng printouts natin. Mhm. And, Baga dyan niya inire-read yung image. yes sir. Okay. Ayan, so automatic yun sir, part replacement agad. Ayan. Then last, yung cartridge natin or yung ribbon casing. Mhm. So usually naman kasi sir, i-open mo lang yung top cover every time na re-reload ka ng ribbon. So magpapalit ka ng ribbon from colored into black, black into colored kung sakali. Mhm. Or kung mauubos yung balance ng ribbon mo. You know? Mhm. So yung proper way ng removing ng cartridge, facing in front ng printer, harap ka lang sa printer. Mhm. Then angat mo lang yung isang part, hilahin mo lang siya diagonally. Ganun lang. Okay. Wala siyang lock sir or fitment, nakapatong lang yan, ganun. Okay. Yan. So angatin mo lang yung isang part, then hilahin mo lang siya. Then once na remove mo na siya, close mo na lang muna yung top cover para lang assurance na hindi siya masasagi or madudumihan. So si cartridge, dalawang part, supply and take up. So indicated naman yun sir. Supply is yung mga unused part ng ribbon, dito natin nilalagay. Then right after natin mag-print, automatically nagro-roll yan papunta kay take up. Mhm. So yung concept niyan sir, kung familiar kayo, para siyang cassette tape. Ganun. Okay. Yung difference na lang, wala siyang rewind. So yun nga, yung sinasabi ko kanina sir, once na makapag-print ka ng isang ID, regardless kung isang maliit na tuldok lang yung print mo or isang magarbong design, colored ba to or black and white, same lang sila ng consume. Okay. Ayan. Then, ito naman sir yung ribbon natin. Ito sir, meron siyang label dito. YMCKO. So, YMCKO, meaning yan, ayan sir yung colored ribbon. It stands for yellow, magenta, cyan, black, and overlay. Overlay. Yes, overlay yung additional laminate niya. Kumbaga, protection sa card. Dalawang part din yan, supply and take up. So, yung easiest way mo lang para madali mo ma-determine yung supply, hanapin mo lang tong may white ribbon tag. Okay. Merong white side. Yes sir, ayan o. Solo lang naman siya. Okay. Then, ayan yung supply. Then, sa loading ng ribbon, simply pair mo lang si supply, si white ribbon tag, dito kay white ribbon tag din. Okay. Ito. So, Meron siyang yes. nakalagay na sticker. So, pasok mo lang yung close gear. Then, dito sa kabilang side, snap mo lang yan. Okay. Yan lang. Take up, ganun din. Pasok mo lang yung gear. Kabilang side, snap lang. Okay. Ganun lang, sir. Then, sample ko na lang yung ribbon nila. Every boxes ng ribbon, sir, it comes with, ayan, yung ribbon itself. Then, meron siya laging kasama cleaning roller. Oh, may cleaning roller pa. Yes. So, ito naman, sir, wala naman siyang capacity or expiration. So, since included nga siya, kada box na ribbon na mapapurchase nila, palitan na lang nila to every time na magpapalit sila ng ribbon. Okay. Kasi So, libre naman. Yes. So, dito lang naman siya nilalagay sa hook ni cartridge. Kabit ko na to sa rack. Okay po. Ayan. Then, snap mo lang siya. Disregard mo yung arrow positioning. Kahit magkabaliktara ka naman dyan, okay lang. Okay. Then, after mo siya makabit, tanggalin mo yung plastic niya. Ganun lang. Okay. Copy. After mo matanggal yung plastic, iwasan mo na siya mahawakan. Iwasan mo na dumikit yung ribbon sa kanya. Okay na, sir? Sige, sir. And, dito sa case ko, sir, kaya ako siya niro-roll back para hindi ko nahahawakan yung mga unused part ng ribbon. So, dito naman sa inyo, sir, wala naman kayong kailangan i-set pa. So, ano naman yan, automatically i-read ni machine kung saan siya mag-i-start. Ayan. So, balik na natin, sir. Yung pag-set niya po dito sa meron po ba kami kailangan malaman bakit kailangan pang i-roll na gano'n? Yun sa akin, sir. Opo. Ayun, sir, yun sa akin, sir. Kaya ko lang siya in-roll back, sir. Kasi para hindi ko lang mahawakan, sir, yung hindi pa nagagamit na part. Okay. Since every client, sir, tinatanggal ko yan. So, medyo prone kasi, sir, kung hindi ko siya i-roll back. Since ito, hindi pa nagagamit, pag nahawakan ko kasi yan, sir, babakat yung fingerprint. So, etong kulay na to na dilaw, ayun yung hindi pa gamit? Yes, sir. Actually, lahat, sir, every image, dadaan siya dyan, sir, sa 5 panel. Comes from yellow, magenta, cyan, black, and overlay. So, ayan yung YMCKO. Okay. Every single image, sir, dadaan siya sa 5 panel na yan.
So kahit isang tuldok sir yung i-print mo, automatically dadaan na niya yung And then laman na yun. pagka maglalagay naman kami ng ribbon na to, meron bang designated area na isa-set ito? Actually, ang ano sir niyan is mag-start talaga yan sir from yellow, first yellow. Yellow. Pero So, dito naman sir, since bago tong ribbon mo, automatic naman sir na isa-search and isa-set ni printer. si Ito, printer na first ang yellow. mag-a-adjust. Yes sir. Okay. Ayan. Kasi ito, katulad na ito, nakaset po kayo sa palagitnaan ng yellow. Yes sir, ganun. Okay. Pagka inilagay niyo po siya dyan, automatic niyo naman ang babasahin Yes sir. para mag-search siya doon sa kay yellow. Yes sir. Tama. Ibabind niya po mismo. Kasi kung sakali sir na dito ko siya isa-set, automatically sir, ang gagamitin niya, itong yellow na to, which is gamit na. Okay po. Yan. So kaya ang gagawin ko sir, ilalagay ko siya sa nearest yellow na hindi pa gamit. Okay. Copy. Malinaw. Then, ayun, balik natin sir. Proper positioning niya sir, face down lang palagi. Face Then- down. Pag Then ganyan. yung roller, nasa harap ni printer. Okay. Ito. Ganito. Ayan. Yan. Kapatong mo lang siya sir, wala siyang lock or fitment, nakapatong lang yan. Okay. Then close natin. So marirecognize mo naman na tama yung ginawa mong process once na magkulay blue na yung light indicator niya. Okay. Yung tunog na yun, nagwaway na siya. Initializing. Yes sir. Okay. Yan. So once na ma-encounter mo sir red light blinking, marami siyang possible factor. So double check mo na lang. It's either naka-open tong top cover, mali yung power adapter na nagamit mo. Okay. Incorrect yung process mo ng pagkabit ng ribbon or ubos na yung balance ng ribbon mo. Meron din naman po siyang indicator dito kay computer. Pwede naman sir, yes. Pwede Okay. natin siya lagyan ng parang pinaka-virtual Notification. LCD, ganun. Sige po. Ayan. So question sir. Regarding po dyan, doon naman tayo sa sa cons. Paano kung kunyari kinain? Okay, sige sir. So usually Meron din, po sir, bang yung... time na kinakain? Yes sir, oo. Almost the same lang to sa mga desktop printer. Nagkakaroon siya ng kung sa mga desktop printer may mga paper jam. Dito may card jamming din. Ayun yung common problems na na-encounter natin. Then, Okay po. Na-encounter natin yan sir. Every time na nagkakadumi tong sensor. So ayun yung sinabi ko kanina sir. Etong color out tsaka yung color in. So pagka gagamitin natin tong si Smart 21, kailangan sa clean area na hindi Yes, sir. maalikabok. At talagang merong proper ventilation or parang mga ganun. Yes sir. As long as Hindi siya temp, madumihan. okay lang. Yes sir. Okay. Actually, yung gabok hindi lang para kay printer sir para din dun sa printout nyo. So, kung gusto niyo ng assurance na malinis yung printout nila, kailangan nyo rin secured na malinis yung consumables nila. PVC cards, ribbon, especially yung printer. Okay. So usually, pwede siyang magkaroon ng jamming kapag ka itong PVC card, kunyari madumi. Eto sir, yung sensor. Pag yung sensor Yung sensor madumi. Yes, And then sir. si PVC, wala PVC naman. sir, ang downside natin dyan, ang consequences natin dyan, pag madumi yung PVC card na ginamit natin, madumi rin sir yung printout. Okay. Then, ano pa po yung pwede maging cause ng problem? So, Sa palagay. yun lang naman sir, based sa mga client na encounter ko rin sir. Common po. problems nila is yung card jamming talaga. Because dun Paano sa naman sensor. po yun sa card jamming? Saan po siya kadalasan humihinto at paano nasusolusyonan? Tatawag pa po ba kami ng tech? Sige sir. Basic troubleshoot sir. Usually yung card jamming sir, ganito yung nangyayari dyan. Nagpiprint siya sir, tapos ayun, karoon ng interruption yung sensor. Ang mangyayari, titigil siya dyan sir. Dito po siya Parang, tumigil. parang ganan sir. Tapos yung card niyan sir and yung ribbon is magkadikit. Kasi parang ano yan sir, naputol na print or nahinto yung printing, ganon. So ang gagawin mo dyan sir, basic troubleshoot natin dyan. Siguro dandahanin mo lang iangat yung cartridge. I-separate mo yung ribbon kay PVC card. Okay. And once na ma-remove mo yung cartridge, press and hold mo lang tong button sa harap. So automatic niya i-eject yan. Okay. Ganun lang kadali. Ganon lang sir. Kala ko meron pang So, wala bubuksan naman, pa ng hindi maraming Wala sir, hindi siya ganun ka-technical sir na ano. hindi katulad ng pagkakinainan ka ng papel. Hanapin mo pa kung siya saan doon. tray. Ayun, so ganun lang dito sir. Okay.
So, any questions, sir? Wala pa naman sa ngayon. Pero Wala kung magkakaroon tayo ng future problem Siguro regarding dyan, sa operational nyo na. namin, ikukonsulta namin sa inyo, sir. Kukuhanin ko na lang din po yung number nyo or Viber nyo Sige, sir. at the end of this demo. Sige. Okay po. Sige po, sir. Ituloy nyo lang po yung demo nyo po. Ayan, sige sir, continue tayo. By the way, regarding with PVC card, ayun nga, kung gusto nyo natin ng malinis na printout, as much as possible, iwasan nyo rin hawakan yung surface niya, top and bottom. So, yung tendency kasi yung fingerprint, babakat din dyan. Bumabakat din. So, yes, hindi pwede yung pagka magsaselpak ka, hawakan mo siya sa gitna. Ganyan mo sir, hawakan. Hindi siya pwede sir. Okay. Not unless kung meron tayong gamit na Finger gloves. sleeve, gano'n. Okay. No, pwede mo siya sir punasan. Gamit ka ng mga fiber cloth o yung mga microfiber na tela. Yung pansalamin mas maganda. Meron naman nabibili ng... Yan. Yan lang naman. Then, since from manufacturing kasi sir yung mga PVC cards natin, minsan kasi daw bago yung PVC came from the box, naka-plastic pa. Ako. Minsan hindi natin maiwasan meron siyang mga residue ng mga pinagkatan, gano'n. Kasi galing sa mga sa manufactured sa. Yan. So, isa pa yun sa iiwasan namin. Pero sir, yung regarding naman dyan sa PVC, lahat po ng materials na yan, lahat ng o-orderin na na tawag dito, kunyari, consumables, doon lang po kay Philcopy. Wala na Yes, ba? sir. So, since si Philcopy kasi, sole distributor ni IDP Smart. So, itong brand na to, sir, kami lang yung nagdi-distribute dito sa Pilipinas. So, ang second question naman doon, yung follow-up, tawag dito, gaano po katagal ang delivery? Usually, kung alam na namin na mauubusan kami, siguro magkakaroon kami ng ng mga gaano karaming stock bago kami magpara-stock. Depende sa usage niyo yan, sir, kung gaano nyo kabilis maubos yung Gaano po consumables. kabilis ang Ang delivery? sir? Opo. Depende kasi yun, sir, sa branch na pupuntahan nyo. Bali, diretsong branch. May branch din kami dito, sir, nearby. Like, meron kaming West Triangle. Sa West Triangle po po, tawag dito pupuntahan. Or pwede rin kayo sa mag-walk-in, main branch namin sa Makati. Ganun, sir. Malayo sa Makati. Malayo na sa Makati. Yeah, West Triangle lang. Sa West Triangle. Oo, pwede naman, sir. Pero meron din naman for in case yung ipapadeliver via Pwede rin, sir. Tawag na lang kayo, sir, sa sales representative para at least ma-process na yung DRS. Okay. Usually, hindi naman tatagal yan ng Hindi naman, sir. Ayun. Kasi andyan lang naman, malapit lang naman. Pagka order kumbaga kailangan meron tayong magamit. Meron, sir. And then yung pag po, stocks naman, sir, storage wala naman tayong po sa problem. sa storage naman po, proper storage, As long as room temp. room temperature. Then ang paggagamitan pa rin natin ibabalik doon sa mismong box niya. Mas maganda, sir. Po. Kasi tawag dito, hindi po siya good for business itong gagamitin namin. Ano? Gagamitin po namin siya as for organization ng Crime Buster. Then yung storage niya, kailangan din po namin ma-secure. Paano yung lifespan naman po ng consumable? Gano'n naman po katagal? Kasi merong time po natin na tinatawag dito na hindi agad nagagamit. Sir. Kumbaga, Paano yun? stock talaga. Opo. Sa PVC card naman, sir, wala naman kaming cases na Na-expire. kumbaga, nagkakaroon ng corrosion sa PVC card. Ganun, wala naman. Okay po. Sa Ribo naman, sir, though ganun din, ang nare-recommend namin kay client or ina-advise namin kay client, upon opening ng ribbon, kailangan magamit nila within a year. Within a year. Though wala namang expiration na nakalagay sa box ng ribbon. Pero kasi sir, minsan, yun nga, pag ini-stock mo siya na matagal sa temperature, minsan pag mainit, lumulutong yung film niya. Ngayon po. Ngayon yung isa ko sa Kaya ang inaabangan. recommended namin sa kanila, sir, within a year, i-consume nila. Para hindi siya i-consume. maapektuhan. Okay po. Ayun, yun lang, sir. Okay. Sige po. Tuloy nyo na po ulit yung demo. Sa mga question malinaw naman na po at saka recorded naman po tayo. Sige. So, explain ko na lang din yung warranty para at least tuloy-tuloy tayo. Okay po. Warranty ni printer, it comes with 1 year warranty with parts and services. Tapos, Ito po yan. yes sir, yan. Indicated naman dyan.
Service type natin is on-site, nakalagay naman dyan. Pero by scheduling yan, sir, ah. Ah. And since by scheduling kasi yung on-site service natin, nagkakandak na rin kami ng phone support and remote assistance para just in case na kailangan nyo agad ng tulong or ano. Pwede naman pong via remote. Via Kami remote, po yung sir. kikilos with ano tawag dito, assistance po, Guidance, yes, or sir. guidance. Yes, sir, ganun naman. Galing po sa inyo. Sige po, sir. Then, printer head, sorry, 2 years warranty naman to, sir. 2 years warranty. Ayan. Then, ayan, naka-indicate naman yun, sir, sa terms and condition. Before claiming ng warranty, pupunta kami dito, i-assess namin yung printer nila. Then, check namin and kami yung magde-decide if capable ba tayo mag-claim ng warranty or hindi. So, Tawag dito, may chance po ba na tawag dito, nare-revoke ang ating warranty? yes, sir. Oo. Sa paano paraan So, sa? once ma-prove namin, sir, na human error, yun ang game problem. Usually, nasabi niyo naman po kung paano tawag dito, inaalagaan itong ano. Yes, sir. I think na-explain ko naman sa inyo, sir, lahat. Po. Especially dito, sir, kay printer head. Ayan, sabi ko naman, sir, as much as possible, iwasan Hindi nila siya hawakan. physical contact. Yes po. So, dito kami, sir, nagkakaroon, sir, ng madalas na pag-claim ng warranty. Kumbaga, nare-reject. Kasi, Merong once chance may na makita- ginagalaw po nila? yes, sir, nasasagi, ganon, napapatakan, sir, ng mga foreign objects, staple wires, alikabok. So, once kasi, sir, na magkaroon siya ng dents or gas-gas, automatic yun, sir. Physical damage, human error. Oo po. Pero upon ano po yun, upon investigation niyo po yun, Yes, sir. kung saan siya nadali. Sa palagay ko hindi naman po siya magagalaw. Kasi hindi naman siya gagamitin ng pang-business. Yes, sir. Kung hindi naman. Okay. After ng usage, balik ulit kay box, Mhm. wala naman kayo magiging problem. Ayun nga po. Yan, infested unit, hindi rin cover ng warranty namin, sir. Infested. Okay. Like, So kailangan meron pa siyang external na balot bago ipasok din doon para Depende sa inyo, sir. ma-secure lang Baka kasi natin. mamaya, sir, pasukin ng ipis, yung ipis, sir. Oo nga. Yung main board pa naman yan, sir, mabango sa ipis yan, tsaka sa mga daga. Okay. So meron palang infestation Maraming problem din ways, dahil maamoy sa parang ganun, sir. sige po. Ayun, yun lang naman, sir, sa printer. Continue tayo sa installation. Sige po, installation. Sa installation, sir, usually, ito naman po yun. Hindi po lahat ng equipment namin isa ang paggagamitan. Pwedeng mag-install po kami sa ibang computer, ibang laptop. Pwede, sir. Ayan. Mm. Hindi naman po kami mahihirapan. Hindi naman, sir. Actually, itong software natin and driver is Same ano lang naman po siya yan? ng mga printer. Same Mhm. lang naman talaga. As long as Windows operating system. Okay. Yan. So, bali nag-copy ako ng files dito, sir. Mhm. Sir, okay lang. Ibaba ko yung mouse. Okay lang Sige naman. po. Nahihila pa naman siya, no? Okay, mas madali. Ayan. So, meron tayo ditong, tatlong file. Itong zip file, ito yung installer natin. Okay po. So, in-extract ko lang siya. Mhm. Then, meron tayong sample template. Ito yan, sir. Ito na lang yung sample ko. Okay, sige po. Then, fill copy support, text. Meron dyan basic tutorial, how to view ribbon balance. So, mamamonitor mo kung ilan pa yung capacity nung ribbon mo. Okay. Meron din po kayong support text dito. Kung paano ginagawa yung ano. Okay. Yes, sir. Yung mga common questions ni client, ayun yung nilalagay namin yan, sir. Size of the layout. Ayan, Madali actual na lang size yun. ng So, layout. ito, yung sa size of the layout, usually saktong-sakto na siya. Sakto na to, sir, yes. Kasi ang pinakanan niyan is 3.375 by 2.125. Or ito, sir, 86. Round up na siya. Naka-round up na siya. Or kung Sige. gusto niyo, sir, CR80. Ayun. CR80. Ayan, ginagamit ko yan. Ayun, CR80. Then, resolution, maximum tayo 300 dpi. Para Pagka sa color. sumobra, kasi gusto ko malinaw eh. 300 hindi- pa rin, hindi- sir, piprint niya. Automatic yun. 300 lang, sir, 300. yung maximum ni printer head. Okay. Sige, walang problema. Yan, RGB yung color. Doon pwede pa rin kayong gumamit ng CMYK. Mhm. Depende sa preference nila. Ayan. Hindi naman siya sa software.
Since 300 DPI siya, kunyari, merong ibang nagsalang. Usually, wala naman ako. Meron kaming isa pang kikilos or iba na kikilos. Ayan, makikita naman dyan yung instruction din kung ano yung mga kailangan. Etong 300 DPI, hindi sila maalam dun sa mga ganun. Automatic naman po niya na... Oo, sir. Oo. Ito, sir, yung sa template nyo pa lang. Okay. Then yung yung font size po na kaya niya. Mamaya, sir, check natin sa software. Sige po. Ayan. Kasi meron ako sample dyan. So, maliliit yun. Okay. Sige, sir. Ayan. Tapos, basic tutorial din, sir, sa software na pwede nyong gamitin. And Viber number ng technical department namin. Meron din kaming website, support.philcopy.net. May mga uploaded video tutorials din, sir, regarding sa operation ng printer. Okay. Proper installation ng drivers and software. Ayan. Then, ribbon split, hindi nyo naman siya magagamit since ito kasi is for dual-sided printers. Ayan. Okay. Then, import files, do pwede pa rin kayo mag-import using software from Excel, pasok mo sa system. Pero, most of the time, puro text lang yan. Ayan. Iba naman po yung ginagamit sa Excel Save na lang natin. Sige po. Cancel ko na lang sa Sige po. Ayan. Then after nyan, continue tayo with installation. So Okay. open ko lang yung folder na in-extract ko. Then simply open ko lang tong Autorun. Okay. Install mo yung driver. Wala ka namang configuration, sir, na gagawin dyan. Then install mo yung smart application. Next, yes lang. Ganun. One at a time. Pwede kahit sabay. Kahit sabayan, sir. Ayan. Ito may problem lang dito. Our PC server is unavailable. Try ko restart is pooling sa RAM. Okay. Ayun, sir. Hindi naka-start yung spooling niya. Kasi hindi pa po siya nagagamit sa Printer talaga. Opo. Okay lang yan. Kaya nag-push through naman na siya. Okay. Ito kasi, sir, yung software natin, minsan medyo maselan din siya. Like, if may mga application na nagka-conflict sa kanya, minsan hindi talaga siya, sir, nag-open. Lalo na antivirus, sir, means Binabasa siya na suspicious, ganun, sir. Okay. Sige. Kaya ko naman gawa ng paraan yan Siguro doon. i-whitelist nyo na lang kung sakali. Ayan. I-connect lang natin, sir, si printer key computer sa step 3. Okay. Yan. So, magre-require siya ng restart. Pwede mo naman siyang i-low. Then, ang i-restart mo na lang is yung printer. Ayan. On and off mo lang. On and off. Okay. Then, close natin.